July 20 sa BRT Sierra Madre na outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Namataang lumalapit ang 8 tauhan ng Chinese Coast Guard at nang nilapitan sila ng Philippine Navy sakay ng rubber boat. Ang mga Pilipinong sundalo walang habas na pinagahampas ng baton ng mga Tsino. May 2 sugatan doon. Yung isa tinamaan sa ulo. It required 4 stitches. At yung isa naman may mga galo sa kamay sa braso na nabigyan naman kaagad ng first aid. 10 taon na mula ng pagtibayin ng International Arbitral Tribunal ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero kung nasa atin ang batas, bakit hanggang ngayon kailangan pa rin natin itong ipaglaban sa sarili nating karagatan? Nasa West Philippine Sea ang mahigit 200 mga isla, mga reef, shoal at atoll. Bagamat iilan lang sa mga ito ang pwedeng tirhan ng tao. Sa Kalayaan Island Group o KIG sa Spratlys, ang pinakamalaki ang Pag-asa Island. 37.2 hectares ang laki nito, bagamat sa mapa parang tuldok lang. Taong 1989 nang una kong tangkaing puntahan ang Pag-asa Island. Pero naligaw ang aming eroplano na noon wala pang gaanong navigational equipment. Muntik din itong maubusan ng gasolina. Mabuti na lang at nakalapag pa kami sa isla ng Ramos sa dulo ng Palawan. What could have been another tragedy? I'm very happy to be back and to have been given what I think is a second chance to live. At makalipas ang 3 buwan, nakabalik kami sa Pag-asa Island. Sa wakas, natagpuan din namin ang Pag-asa. At dooy nasaksihan ko ang kagandahan at kalungkutan ng isa sa mga islang pilit nating idinidepensa bilang atin. Eleksyon noon at nasaksihan ko ang pagboto ng mga sundalo na na-deploy doon. Taong 1999, makalipas ang 1 dekada, bumalik ulit ako ng Pag-asa para sa isa pang dokumentaryo. Ang opisyal na tawag ng ating gobyerno sa mga islang ito ay Kalayaan Island Group. Ito'y upang ipahiwatig na rin ang ating official claim. 3 dekada ang nakalipas, napakarami ng pagbabago. Welcome na sa Isla ng Pag-asa ang ilang content creators. We're here at Pag-asa Island. Inimbitahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP nitong July 15 para makita rin daw nila kung paano namumuhay doon ang ilan nating mga kababayan. Mga kabataan under Project Hopecaster or pagbibigay ng pag-asa. This is part of communications and our transparency initiative to be able to inform ating mga kababayan and the international audience. We need to civilianize yung issue sa West Philippine Sea. Hindi lamang ito issue na hinaharap ng militar o ng Defense Department. Dapat makialam ang bawat Pilipino. What's up mga kalanggo? 2 sa mga naimbitahan ang content creator na si Luis Ann Nagal na mas kilala bilang si Lance. This is life! At ang young Filipino patriot na si First Lieutenant John Hernan Perez. West Philippine Sea, atin to. Mula sa headquarters ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base sa Pasay, sumakay sila ng C-130. Ayan na, laki ng aircraft natin. Wow! Pansamantala ring lumapag sa Antonio Bautista Air Base sa Puerto Princesa City sa Palawan para mag-refuel. 8:23 na, so nag-drop off lang tayo tapos na rin mag-refuel. Papunta na tayo sa Pag-asa. Sa flight pa lang papunta sa Isla ng Pag-asa, si Lance hindi na iwasang maging emosyonal. Naiyak na ako dito kasi na-realize ko yung responsibility na sobrang tumagos sa puso ko. Inabot ng halos 1.5 oras ang flight papunta sa Pag-asa Island. Mula sa ere, halos sakupin na ng airstrip ang kalahati ng isla. Pagkalapag ng Pag-asa, ang bumungad sa kanila, paraiso.
Grabe, nandito na tayo sa Pag-asa Island. Makikita po natin, napakalinis po ng ating dagat. Nagulat po ako na napakaganda po pala talaga ng Pag-asa Island. Payak pa rin ang buhay sa isla. Pero kung dati wala gaanong facilities, ngayon meron ng munisipyo at multipurpose hall. Wala pa roong ospital, pero meron ng eskwelahan para sa mga bata mula grade 1 hanggang grade 12. Everything is accessible sa paglalakad lang, ma'am. Kaya niyo pong lakarin yun ng 15 to 20 minutes, end to end. Ganun na po siya kaliit. Mayroon din tayong mga troops, may bases. Kasi ang goal naman ay hindi tayo makipag-away sa ibang bansa. Pinaka-goal natin is maipaalam sa kanila, hindi natin isusuko yung parte ng bansa natin na ito. At kung dati, puro mga sundalo lang ang naroon, ngayon, meron na roong 500 mga residente o mga sibilyan. Isa na silang komunidad. The people there are very hospitable. Masaya rin kahit nasabihin na para kami bilanggo dito ay wala namang punta-puntahan. Kasama natin si Sir Romeo Malagit. Isa sa mga nakilala ni Lance, ang mangingisdang si Romeo. 2016, simula kami ng isla. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan po nung naging epekto nung pagpunta po dyan ng mga vessel po ng ibang bansa po? Malaking epekto sa amin kasi dati walang oras kami pwede mangisda, makahuli kami kaagad. Ngayon mahirap na. Umalis ako kanina 5:30. Uwi ako 10 na siguro yun. Ang nahuli ko 2 piraso lang. Masalimuot man daw ngayon ang buhay ng mga mangingisda rito. Sa nag-iisang eskwelahan, ramdam ang pag-asa. Yan, nakikita natin yung mga kabataan natin, di ba? Kabataan ng Pag-asa ng Bayan. Estimated more or less 150 students yung nag-aaral dito ngayon. Maliban sa content creators, inimbitahan din ng AFP ang chef mula sa Puerto Princesa City na si Chef Zaldi para naman magturo sa mga residente at mga sundalo ng food preservation. Ang tinuro ko sa kanila is iba't ibang klaseng isda na pwedeng gawing sardines at pwedeng gawing lamayo. Ba't maganda yung kutsilyo sa'yo? Sobrang iksila ng experience ko dito pero napakasaya kasi na-meet ko yung mga locals na naandito at nagbabantay sa ating mga isla sa Pag-asa Island. Simple at payak pa rin ang buhay sa isla, pero dapat protektahan at idepensa, lalo na sa mga tangkang agawin ito. Nais din nilang kunin yung Pag-asa sapagkat ito ang main garrison natin sa West Philippine Sea. Number 1, strategic because it will afford China through the Chinese Communist Party a buffer. Kung sakaling may conflict, hindi basta-basta makadikit ang mga kalaban because kontrolado nila ang waterway na to. Pangalawa, yaman, dagat, natural resources, gas and oil deposits, fishing rights, kasama lahat yan. Yung 1970s oil crisis kasi. At nakita natin na yung pinaka-maari nating mapagkukunan ng langis ay nandun sa area na yon. Hanggang ngayon, hindi pa rin tinatanggap ng China ang ruling ng International Court noong 2016 para igawad sa Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Pinawalang bisa ng International Court ang pag-angkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa ating EEZ o Exclusive Economic Zone sa pamagitan ng pagtalaga nito ng 9-dash line claim. Sa kanila daw yan, base sa kasaysayan, pero napatunayan natin na walang basihan. And as a matter of fact, bago lamang yung claim na yan. So lahat ng mga argumento nila tungkol doon ay napawalang bisa dahil sila rin ay lumagda doon sa UN Convention on the Law of the Sea, yung UNCLOS, na batas internasyonal para nga sa lahat ng karagatan. Kaya hanggang ngayon, panay ang girian sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Kung hindi man dito sa Spratly o Kalayaan Islands, pati na malapit sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang DRP Sierra Madre ng Pilipinas at kahit pa sa Scarborough o Panatag Shoal malapit sa Zambales. Yung China ayaw sundin ang international law. Ayaw din niyang kilalanin yung mga karapatan ng Pilipinas dun sa sarili niyang katubigan. Kung gusto talaga nating proteksyonan ang Pilipinas, kailangan iisa lang ang posisyon natin pagdating dyan sa West Philippine Sea. Yung development ng Pag-asa, we should be able to integrate them closer to mainland Palawan, mainland Luzon, para ang mga tao doon will not feel isolated. Ang Pag-asa, ang Ayungin,
ang Scarborough, ang Northern Islands are part and parcel of Philippine territory. Hindi tayo pasisiil. We are among the fiercest warriors that history has ever seen. Ating mga kababayan, they may not be in the uniformed service, pero being there, bayani po sila, ma'am. Mahal na mahal nila yung bansa natin. That they are willing to stay there despite the ongoing issue. Ang West Philippine Sea, piping saksi sa paghamon ng ibang bansa sa ating karapatan. Hindi man tiyak kung hanggang kailan kailangang ipaglaban. Huwag natin ipamigay, nakakapanghinayang. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. West Philippine Sea.